Hello mga kabaryo, magandang umaga or gabi kung anong oras nyo to mapapakinggan. Ngayon ay babasahin natin yung isang pinadala sa atin ni kabaryong Kenji, no? Yung sender natin. Bali, siguro napakinggan nyo na to pero ngayon uulitin natin para at least gaya nung pinost ko, palagi na tayo mag-upload dito at least alternate, kung kaya naman daily, di ba? So, samahan nyo ako mga kabaryo tapos mag-comment na rin kayo kung aning naging aral or kung aning naramdaman nyo sa kwento natin yan. So, umpisa na natin. Magandang araw mga kabaryo. Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Kenji, isang taga-subaybay sa channel na ito. Nais kong ibahagi ang aking karanasan kasama ang pinsan kong si Brent. Nangyari ito noong 2020 sa lugar ito ng Mactan, Cebu. Sa mga panahong ito ay nasa edad 27 pa lamang ako. Alam naman natin kung ano ang malaking pangyayari sa taong ito, ang pandemya. Nag-iisa akong anak. Ang mga magulang ko ay nagtatrabaho sa Japan. Umuuwi lamang sila kada 3 taon, pero hindi rin nagtatagal. Kaya naman madalas mag-isa lang ako sa bahay. Walang kasambahay dahil nais ng mga magulang ko na matuto kong mag-isa at maging independent sa mga gawain. Matagal na akong graduate bilang seaman pero saka na lang daw ako sasampa ng barko kapag tumigil na sila sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Sa katunayan, 2 taon na lang upang magretiro sila bilang OFW. Upang hindi naman ako mabagot at matigil ang paggala ay nagpatayo sila ng isang maliit na convenience store at ako ang namamahala. May iilang tauhan kami na itinalaga sa tindahan habang ako naman ay patuloy sa pag-e-enjoy sa buhay. Isang araw noon nakatanggap ako ng mensahe mula sa aking pinsang si Brent. Ayon sa kanya, nag-resign siya sa trabaho dahil may nakaalitan ito sa loob. Nagbakasakali siya kung kailangan ko daw ba ng tao sa tindahan. Napangiti naman ako dahil pwede ko siyang kunin na mamahala habang ako ay magliliwaliw. Pumayag naman agad ako. Si Bren ay nagmula pa sa Konsolasyon. Hindi na rin nagtagal at bumiyahe na siya kaagad. Kasundo ko rin kasi ito. Kahit 5 taon ang tanda ko sa kanya. Sa mga panahong iyon ay pumuputok na ang balita tungkol sa COVID-19. Noong una, hindi ko naman ito pinapansin. Dahil sanay naman tayo sa mga virus outbreak na balita. Gayunpaman, dumating na si Bren. Magdamag pa nga kaming nag-inuman sa bahay habang tinatalakay ko sa kanya ang mga gagawin sa tindahan. Pero noong nag-uumpisa pa lang kami sa inuman, nakita namin na may 2 tao na bumaba ng tricycle sa tapat. Mag-asawa at bagong lipat sa bahay sa may tapat. Halata kasi sa mga kilos at kagamitan. Hindi ko na lang ito binigyan pa ng pansin dahil matagal nang paupahan ang bahay na yon. Siya nga pala kabaryo. Ang bahay namin ay may 2 palapag na purong konkreto. Biro pa nga ng pinsan ko. Hindi ba daw ako natatakot na mag-isa lang sa malaking bahay? Tinawanan ko lang naman siya dahil hindi naman ako nagpapaniwala sa mga ganoong katatakutan. Ilang araw lang ang lumipas. Nagdeklara na ang mundo ng pandemya. Nakakapanibago ang lahat na sa isang iglap ay hindi mo na basta-basta magagawa ang iyong nakagawian. Siyempre matinding adjustment sa lahat. Naging abala ko sa pag-implementa ng restriction sa tindahan at sa bahay. Wala naman akong nagawa kundi nakatenga lang sa bahay at sa tindahan. Minsan isang gabi,
napansin ko na may 5 katao ang pumasok sa bahay ng bagong lipat. Inisip ko na lang na baka kamag-anak iyon. Pero nagtaka na ako dahil sa loob lang ng 1 linggo, hindi man gabi-gabi, pero iba't ibang tao ang pumapasok sa kanila. Bukod doon ay wala naman akong nakikitang kakaiba. Ako rin kasi ang tipo ng tao na walang pakialam sa iba as long as hindi rin ako pinakikialaman. Kuya, kailan natin palalagyan ng plastic ang counter area? May malaking multa daw kapag walang ganun. Sambit sa akin ni Bren. May nag-inspeksyon na ba? Sige, bukas na bukas palalagyan natin. Tugon ko naman sa kanya habang sinisilip ko ang tapat. Kinabukasan ng tanghali, habang nasa loob ako ng tindahan, nakita ko ang lalaki. Naka-face mask ito pero sigurado ko na siya ang bagong lipat. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa nagulat na lang ako dahil bigla siyang lumingon sa akin. Para bang alam niya na may nakatingin sa kanya. Agad ko namang ibinaling ang sarili sa mga paninda at kung nuwaring may inaayos. Pero sadyang kakaibang kilabot ang aking naramdaman sa sandaling yon. Isang hapon nun, bago mag 6:00 ay lumabas na ako ng bahay. Dahil inihatid ko papalabas ang aking girlfriend na itago na lang natin sa pangalang Anet. Di naman kasi kalayuan ang bahay nila kaya nakapunta siya sa amin kahit anong oras at ako din naman sa kanya. Sa paglabas namin ng gate ay hinalikan ko siya sa pisngi. Pero syempre kabaryo, bawal yon sa mga panahon na yon. Sa paglakad ni Anet, palayo ay hindi sinasadyang napatingin ako sa tapat. Nagtagpo ang paningin namin ng lalaking nasa bintana. Medyo nabahala naman ako dahil napagtanto ko na bawal pala ang ginawa ko. Tumango naman ako sa kanya at bahagyang ngumiti pero walang emosyon ang itsura niya. Pumasok na lamang ako at isinara ang malaking gate namin. Sumapit ang gabi. Pagkatapos namin na maghapunan ni Brent, ay tumambay naman ako sa beranda upang magpahangin at magsigarilyo na rin. Napansin ko naman ang iilang katao na pumasok sa bahay doon sa tapat. Katulad sa mga nakaraan. Ibang mga tao na naman ito. Sumagi sa isipan ko na baka nagbibenta ng iligal na droga ang mag-asawa. Pansin ko rin kasi noon kabaryo na wala silang trabaho. Bumaba naman ako at kinausap ko si Brent. Brent, naiwagaan talaga ako dyan sa tapat natin. Iba-ibang mga taong pumapasok eh. Baka may iligal na gawain sa loob. Bungad ko sa kanya. Yung bagong lipat, hayaan mo na sila kuya. Epekto lang yan ng COVID eh. Kung ano-ano na ang iniisip mo. Umiiling na tugon ni Bren habang kumakain ng chichirya. Baka nga siguro tama ang aking pinsan noon kabaryo. Masyadong nanibago lang ako siguro sa biglaang pag-iba ng lahat. Sa katunayan yan, kating-kati na talaga akong gumala. Uminom kasama ang mga kaibigan ko. Gawa nga na hindi naman ako sanay matulog ng maaga, ay madalas nagpapalipas ako ng oras sa beranda. Nakaupo ako noon nakapatong ang mga paa sa railing at abala sa pag-scroll sa aking cellphone. Sa hindi malamang dahilan, ay napatingin ako sa bahay ng mag-asawa. Kitang-kita ko doon ang kanilang bubungan. Sa hindi may paliwanag ay parang nag-zoom in at zoom out ang kanilang bahay. Kumurap-kurap naman ako. Baka namamalik mata lang. Tumayo naman ako at tiningnan ang bubungan nila. Sobrang dilim ng bahay dahil patay lahat ng ilaw tuwing gabi.
Naaninagan lamang ito ng ilaw mula sa poste na nasa labas ng aming gate. Panay silip lang ako hanggang sa laking gulat ko na lang dahil nasa kalsada na pala ang lalaki at nakatingala ito habang nakatitig sa akin. Agad naman akong umatras at pumasok sa loob, kabaryo. Sinilip-silip ko pa siya pero hindi naabot ng aking paningin. Hindi ko alam pero kinilabutan talaga ako kapag nagtatagpo ang aming mga mata. Humiga naman ako sa kama subalit paulit-ulit na bumabalik sa akin ang mga nakikita ko kanina. Lalo na ang parang gumagalaw na bubungan nila. Lumabas naman ako ng kwarto at lumipat ako sa kwarto ni Bren. Mabuti pa ang pinsan ko. Mahimbing nang natutulog. Samantalang ako, parang binabangungot ng gising. Di naglaon noon, kabaryo, ay nakaramdam ako ng pagkauhaw. Kaya walang ibang pagpipilian kundi ang bumaba sa kusina. Binuksan ko ang rep at kumuha ng tubig. Tumungga ako noon sa baso nang biglang may itim na pusang nakatayo sa may sahig. Ilang metro lang ang layo sa akin ito. Halos nabitawan ko pa ang baso sa gulat. Tumitig ang itim na pusa na parabang anumang oras ay sasakmalin ako. Tinapangan ko ang sarili at inabog ko ang pusang yun. Mabilis itong tumakbo sa sala at pagwari ko'y nawala na ito. Nakapagtataka kung papaano nakapasok at nakalabas ang pusa dahil sarado naman ang buong bahay. Wala rin itong butas na madadaanan. Nakatayo lang ako noon sa sala at tumindig ang balahibo. Mabilis akong umakyat at pumasok na sa kwarto. Hindi ko na lang ginising itong si Bren. Kinabukasan, nang makaalis na si pinsan papuntang tindahan ay sinuri ko ang buong bahay. Wala talagang madadaanan ang pusang iyon, maliban na lang sa pinto. Kabaryo, hindi talaga ako naniniwala sa mga multo o aswang. Pero aminado ko na nakakaramdam na ako ng takot simula noong may bagong lipat sa tapat namin. Sa mismong araw na yon, ay sinadya ko na itong si Aling Ditas, ang may-ari ng paupahan. Pasimple naman akong kumuha ng impormasyon. Ayon sa kanya, galing Bohol daw ang mag-asawa. Mababait naman daw at sa katunayan, bayad na hanggang 6 na buwan ng renta. May anak daw ito sa Saudi at iyon ang inaasahan nila. Hindi ko na lang binanggit sa matanda kung ano ang napapansin ko. Baka kasi ako pang mapasama. Bagamat ganoon na ang nararanasan ko, ay iniisip ko na lang na baka dala lang ito sa pagbabago ng sitwasyon at masyadong istriktong pamamalakad sa buong bansa. Hanggang sa may isang pangyaring nagpagimbal sa akin. Kung gagamit ka ng sasakyan, nasa 5 minuto ang distansya ng tindahan sa bahay namin. Isang araw, habang naglilista ko ng mga produkto, ay biglang nagkagulo sa labas. Nakiusyoso kami at may nagsabing may biktima daw ng COVID sa unahan. Siyempre naging alerto ang lahat. Hanggang sa may isang babae na nagsabing hindi daw COVID yun, kundi binarang. Unang beses akong nakarinig ng ganoon sa lugar namin. Kadalasan ay biruan lang. Subalit sa araw na yon ay tila naging seryoso na. Pinabalik ko si Vren sa tindahan at naglakad ako papunta sa bahay ng biktimang di umano ng barang. Gawa nga sa social distancing ay walang nakalapit sa bahay na yon.
Sa gilid lang naman ito ng kalsada. Pero maririnig ang sigaw ng babaeng labis na nakakaranas ng sobrang paghihirap. Ayon pa sa mga nakakita, may mga sugat daw sa likod ang babae at doon ay naglalabasan ang mga uod. Hindi naman buo ang paniniwala ko. Baka nagtitrip lang ang mga binatilyong yon. Sa dami ng mga tao, ay may isang ale na bukod tangi. Nakasuot ito ng balabal at naka-face mask. Sumisilip-silip ito sa bahay ng biktima. Sa hindi ko malamang dahilan, ay iba ang pakiramdam ko sa aling yon. Hindi katulad ng lahat na aligaga. Siya ay parang kalmado lang na parang may inaabangan. Hanggang sa dumating na ang rescue service ng barangay at dito kinuha ang babae. Nakakalakad pa naman ito pero balot ito ng kumot at umiiyak pa rin. Nakaalalay din sa kanya ang pamilya pasakay ng sasakyan. Pagsapit ng gabi, naroon na naman ako sa pwesto ko sa beranda. Nakita ko ang ale. Sigurado kong siya yun dahil sa balabal at kasuotan nito. Mabilis itong naglakad at huminto doon sa may tapat. Lumabas ang isang babae at pinagbuksan nito ng gate. Isang malaking katanungan sa akin, kabaryo, kung bakit pumasok doon ang ale. Nag-abang pa ako kung kailan lalabas ang ale. Nakapagtataka din dahil hindi man lang nagbukas ng ilaw ang bahay. Sa halip ay naaninag ko ang ilaw ng gasera o di kaya ay kandila sa loob. Halos 1 oras bago lumabas ang aling yun. Habang kinukubli ko naman ang sarili, baka muli akong makita ng lalaki sa tapat. Ewan ko ba, kabaryo? Bakit ako na-stress sa mga bagay na wala naman akong kinalaman? Mas tumindi pa talaga ang bigat na nararamdaman ko sa bahay na yon. Para bang may kung anong demonyong umiiral sa loob. Makalipas lang ang 1 araw, ang babaeng biktima ay pumanaw na. Idineklara itong COVID victim. Nakakordon pa ang buong bahay nito. Pero ayon sa mga usap-usapan, papaano naging COVID ang sakit ng babae samantalang napuno ng sugat ang buong katawan? May iilang katao akong kinausap malapit sa lugar. Kahit sila ay hindi rin naniniwalang namatay ito sa COVID. Agad din na inilibing at wala ng burol na nangyari. Ito kasi ang protocol kapag COVID declared ang biktima. Isang hapon nun, hindi inaasahang nagpang-abot kami ni Aling Ditas sa isang maliit ito na tindahan. Nagawi naman ako doon upang bumili ng sigarilyo. Ewan ko ba? Pero dahil nababader na rin ako ay naibahagi ko sa kanya ang mga naobserbahan ko sa tapat ng bahay namin. Pati yung tungkol dun sa ale. Hindi naman agad nakasagot ang matanda. At tila nag-isip ito at nagtaka. Hanggang sa nagwika siya nakakausapin daw niya ang mga ito. At wag daw akong mag-alala dahil hindi niya babanggitin ang pangalan ko. At kinagabihan nga sa mismong araw na yon ay nakita ko si Aling Ditas. Bandang 8:00 doon sa labas ng paupahang bahay. Siya nga pala. Nabanggit pala niya sa akin ang pangalan ng mag-asawa. Sina Ramon at Justina. Nang nasa gate na si Aling Ditas ay lumabas naman agad si Justina. Habang ako naman ay pasimpleng sumilip mula sa beranda. Mukhang maayos naman ang pag-uusap nila. Hanggang sa nabaling ang tingin ko sa bahay. Nakita ko naman itong si Mang Ramon. Galit na nakatitig sa akin.
Agad naman akong umiwas pero huli na ang lahat. Mukhang kanina pa ako pinagmamasdan ng lalaki. Mas nagulat naman ako nang biglang tumunog ang cellphone ko. Tumatawag pala ang tatay ko. Pinilit kong maging normal na para bang ayos lang ang lahat. Ayoko kasing mag-alala sila sa kalagayan ko. Bumaba na ako at nakinood ng TV kasama itong si Brend. Pero sadyang hindi ko maitago ang aking kaba. "Oh, anong nangyari sa'yo kuya? May nakita ka na bang multo sa bahay?" Pabirong sambit ng pinsan ko. Nasabi ko na kay Aling Ditas ang mga nakita ko sa bahay dyan sa tapat. Nag-uusap sila ngayon ng asawang babae. Pero yung lalaki, nakita niya ako na sumilip sa dalawa. At galit ang itsura niya. Kabadong wika ko naman. Kalalaki mo kasing tao, napaka-tsismoso mo eh. Alam mo kuya, buti pa inom na lang tayo. Napapraning ka na eh. Halos matawa-tawang tugon dito ni Brent. Sa mga oras na yon, kabaryo, mukhang ang alak lang ang magpapakalma sa akin ng gabing yon. Kaya naman imbis na pairalin ang takot sa aking sarili, ay nag-enjoy na lang kaming dalawa. Mabuti na lang at positibo sa buhay ang aking pinsan. Nalasing at nakatulog kami sa sala. Nagising naman ako noon bandang 3:00 na ng madaling araw. Tumayo naman ako at sinilip ang bahay. Mukhang normal naman ang lahat. Lumakad ako papuntang banyo upang umihi. Pero napansin ko, wala itong si Bren. Inisip ko na lang na baka lumipat sa kwarto niya. Hanggang sa narinig ko ang mahinang boses ni Bren na nagsabing, "Kuya." At nang lumingon ako ay nakita ko ang aking pinsan na nakalutang sa ere. Maputla ito. Nakanganga at dahan-dahang lumalabas sa likuran niya. Itong si Mang Ramon na may nakakatakot na ngiti. At sa harapan ko ay ginilitan niya ng leeg itong si Bren. Nahulog siya at lumagapak sa sahig. Kasabay noon ay ang pagbalikwas ko ng gising. Nakita ko ang aking pinsan na mahimbing na natutulog sa sopa. Dali-dali ko naman siyang nilapitan at sinuri ang leeg nito. Isang masamang panaginip lang pala. Napaupo ako sa may sahig habang hawak ang ulo. Nakaramdam ako noon ng matinding takot, kabaryo. Kinabukasan, pasimple kong tiningnan ng paligid habang papaalis si pinsan gamit ang motor ko. Parang masisiraan na ako ng bait nun. Lumalala na ang takot ko. Konting kaluskos ay nagugulat na ako ng labis. Umupo naman ako sa balkonahe habang nagsisigarilyo. Tensyonado at pakiramdam ko may nakatitig sa akin. At paulit-ulit bumabalik sa isip ko ang mukha ni Mang Ramon sa aking panaginip. Hanggang sa, "Magandang umaga sa iyo, iho." Isang malalim na boses ang nagmula sa labas ng gate. Dahan-dahan naman akong lumingon at nakita ko itong si Mang Ramon. "Pakialamero kang bata ka. Kung ano-anong isinusumbong mo kay Ditas. Kahit hindi niya sabihin, alam kong ikaw ang nagsumbong." Galit nitong wika pero pigil ang boses nito. Bigla naman akong napatayo sa takot nun. Pinasinungalingan ko ang kanyang sinasabi pero determinado siyang may gagawin sa akin. Umawak siya sa bakal ng bakod at kitang-kita ko ang dalawang alupihan na lumabas sa kanyang mga kamay at gumapang ito pababa ng lupa. Hindi ko maintindihan pero sa mga oras na yun ay hindi ko magawang kumilos, kabaryo. Tanging panginginig na lang at ultimo magsalita ay hindi ko din magawa.
Batid ko na parang nag-orasyon ng lalaki at mabilis na paggalaw ng kanyang bibig. Hanggang sa may isa pang lalaki at bigla niyang pinalo sa likuran itong si Mang Ramon. Isang pamalo na parang buntot ito ng hayop. Napaliyad itong si Mang Ramon. Ngumiwi ang mukha sa tindi ng pagkapalo. "Nandito ka lang pala, Baldo ah!" Sambit ng lalaki kay Mang Ramon. Ang kaninang matapang at galit na muka ay napalitan ng takot. Kumaripas ng takbo si Mang Ramon pero hindi papunta sa kanyang bahay. Doon na ako nakagalaw at inusisa ko ang lalaking nakilala ko bilang si Mang Antonio. Ayon sa kanya, Baldo ang tunay na pangalan ni Ramon at isa itong mambabarang. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Matagal niya na daw itong hinahanap dahil pinaslang nito ang kanyang anak. Dagdag pa ni Mang Antonio, nagkalakas loob na rin ako na isiwalat sa lalaking yun ang mga naobserbahan ko sa bahay. Ang mga nakikita kong mga tao na pumapasok sa bahay nito tuwing gabi ay malamang sa malamang ay mga kliyente iyon ng mag-asawa. Lumapit si Mang Antonio sa bahay ng mambabarang. Kinausap niya ang asawa ni Baldo. Kahit hindi naman ito nagpapakita. Matapang at nakakapangilabot na banta ang binitawan ng lalaki. Hindi daw siya mag-aatubiling pagpapatayin ang mag-asawa kapag nagkaroon ito ng pagkakataon. Gawa nga sa aking takot ay pumasok na ako ng bahay kabaryo at uminom ng tubig. Tinawagan ko din si Brent at sinabi ang lahat. Inabisuhan ko din siya na wag na muna umuwi ng bahay. May maliit na kwarto naman sa likod ng tindahan. At doon muna siya pansamantala. Ayokong madamay pa si Brent, lalo na't siya ang biktima sa aking panaginip. Hindi naman ako halos makakain sa buong araw na yon. Panay lang ang silip sa labas. Panay ang tawag at pangangamusta din ako kay Brent. Bagay na ikinabahala niya na. Umabot na ang gabi. Pero hindi ko pa rin nakikitang bumalik si Baldo. Kahit ang asawa nito ay hindi lumabas ng bahay. Hindi ko na din nakikita itong si Mang Antonio na sapilitang pumasok sa bahay nila Baldo. May hawak itong itak. Narinig ko din na sumigaw si Justina. Mga kalabog sa loob ng bahay. Tila yata isinakatuparan na ni Mang Antonio ang kanyang banta sa mag-asawa. Tensyonado at hindi ko alam ang gagawin. At tiyak kong may masamang mangyayari sa loob ng bahay na yun. Nagpunta naman ako sa may beranda dahil mas tanaw ko doon ang buong bahay. Nagkakalansingan na ang mga kagamitan sa loob at biglang tumahimik. Bumukas naman ang pinto. Lumabas itong si Mang Antonio. Bitbit ang itak na nakabalot ng dugo. Ang isang kamay naman niya ay nakahawak sa tagiliran na may sugat. Pasuray-suray siya na lumabas at sa unahan ay sumakay siya ng tricycle na tila kasamahan niya yon. Kitang-kita ko na may krimeng naganap sa loob ng bahay. Napaupo naman ako sa may sahig at hindi ko alam ang gagawin. Kung tatawag ba ng pulis o ano. Nasa isip ko din na baka madamay pa ako at isiping kasabwat. Muli kong tinawagan si Brent at siniguradong hindi siya uuwi. Lumipas noon ang halos isang linggo. Hindi na bumalik si Baldo at hindi ko na rin nakikita si Justina. At ang bahay nito ay tahimik na animoy wala nang nakatira. Sa hinagap ko ay patay na si Justina. May naramdaman akong konsensya pero ayokong makialam. Napapansin rin ni Brent ang pagiging balisa ko sa araw-araw niyang pangungulit
ay inamin ko na rin sa kanya ang aking nakita. Kuya, ipagbigay alam na natin ito sa kapulisan. Bakit mo pa ito pinapatagal? Nag-aalalang wika ni Brent. Wag, hindi tayo makikialam. Ilang araw na din ang lumipas. Hayaan na natin yun. Pagpigil ko naman sa kanya. Alam kong mali pero mas namutawi sa akin ang takot na baka madamay ako sa krimen. Sumang-ayon na lang sa akin si Brent at kahit siya ay nakitaan ko din ang takot. Hanggang sa ilang araw pa ang lumipas, may mga taong nakapansin na may kakaibang amoy sa loob ng bahay niyon. Kahit kami din ni Brent ay naamoy na namin ang bangkay sa loob, pero nanatili kaming tahimik. Dumating itong si Aling Ditas at pinasok ang loob ng bahay, kasama ang 2 anak na lalaki, at doon nila natagpuan ang mabahong bangkay ni Justina. Napatakbo sa takot si Aling Ditas at umiiyak ito. Nagkumpula na ang mga tao. Nabaliwala nun ang social distancing habang ako at kami ni Brent ay nanatili lang sa loob ng bahay. Maya-maya pa ay dumating na ang mga pulis. Nabalitaan namin na tinadtad ng taga ang biktima. Walang gamit na nawala pero bakas sa krimen ang matinding galit sa babaeng yun. Dito nagsimulang mag-imbestiga ang mga pulis. Siyempre patay mali siya ako dahil ayokong ma-interrogate. Mabuti na lang din at hindi ako binanggit ni Aling Ditas sa mga pulis tungkol sa aking naobserbahan sa bahay na yun. Habang kinakausap siya ng mga otoridad, ay pasimpleng sumusulyap si Aling Ditas sa akin at ako naman ay yumuyuko. Walang may turong sospek dahil walang lumantad na testigo, which is ako ngayon, kabaryo. Nang humupa ang lahat, sinadya ako ni Aling Ditas. Nag-usap kami sa loob ng bahay at doon ko inamin sa kanya ang lahat. Laking pasalamat ko na din sa kanya dahil naiintindihan niya ang panig ko. Mga kabaryo, matagal kong dinala sa sarili ko ang pangyayaring yun at sa bawat araw na lumipas, namuhay ako sa takot na baka biglang sumulpot na lang si Baldo upang ako naman ay balikan. Ilang buwan na ang nakalipas pero hindi pa rin ako naging maayos. Pakiramdam ko kasi ay nasa paligid lang si Baldo. Kahit sa panaginip ay dinadalaw niya ako. Kuya, mas mabuti siguro na dun ka na muna sa amin. Ako na ang bahala dito at sa tindahan. Nahihirapan na rin ako na makita kang ganyan eh. Pagkaawa ni Brent na tugon sa akin. Ayoko namang iwang kita ditong mag-isa. Magiging okay din ako pinsan. Huwag kang mag-alala. Sabi ko naman sa kanya. Mag-6 na taon na ang lumipas, kabaryo. Bumalik na ang lahat sa normal. Pero mapagsa hanggang yon, ay narito pa rin ang takot na baka isang araw ay biglang magpakita sa akin si Baldo, ang mambabarang naming kapitbahay. Wakas. Okay, so yon mga kabaryo. Tanong ko lang kung okay ba sa inyo yung ganitong setup. Hindi ba kayo sa bagay, papainggan nyo lang naman, di ba? Hindi naman to yung first time natin, although nagla-live naman tayo. Yes, pero balik tayo sa story. Yun nga, medyo creepy lang, saka parang nabitin ako sa story ni Kenji, no? Kasi asa na kaya si Baldo, di ba? Yun yung malaking tanong. Feeling ko, kung talagang purong mambabarang to, pwede siyang balikan, lalo na syempre alam nyo naman, may alam sa kaliwa, di ba? Mas mas agresibo. Kaya lang hindi natin alam bakit ganoon. 6 na taon na rin ang nakalipas, which is good to know na hindi naman napano tong si Kenji kasi kung may nangyari sa kanyang masama, hindi natin mapapainggan yung kwento niya. Yes. Kayo kung may opinion kayo sa kwento natin,
i-comment nyo sa baba. Saka salamat sa mga sumuporta rito sa Kabaryo Horror True Stories. Asahan nyo na dito na tayo mag-upload. Saka supportahan nyo rin ako doon sa isa nating channel, yung Dear Kabaryo. Yes, Kabaryo. So sa mga gusto pa lang magbigay or magbasa ng storya, magbasa lang kayo sa ating Gmail, no? Sa account natin or email. Bale, yung mga storya kasi natin ngayon, yan yung mga ina-narrate natin na naipon na matagal na. So, yun. Comment din kayo kung anong gusto nyong setup. Kung okay ba sa inyo na ganitong nakikita ko or gusto nyo yung wild recording na lang. Yes, ito kasi live narration eh. So, yun lang. Muli, maraming salamat mga kabaryo. Salamat sa pagtapos kung umabot ka rito. Sa ngayon hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.